Nehemias Kapitulo 6. Masamang balak kay Nehemias. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng iba naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila. Mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses na nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ikalimang pagkakataon, ay inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik, kaya itinatayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na alam ito ng hari, kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang sagot ko. Walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delaiah sa tapo ni Mehetabel sapagkat hindi siya makaalis ng kanyang bahay sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos at doon ka magtago. Sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Semaya. Binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganung paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Natapos ang trabaho. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong 25 araw ng 6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan sina Tobias at ang mga pinuno sa Juda. Maraming taga-Juda ang pumanig sa kanya sapagkat siya'y manugang ng Hudyong si Sekanias na anak ni Era. Bukod dito, napangasawa ng anak niyang si Jehohanan ang anak na dalaga ni Mesulam na anak ni Berikayas. Sa harapan ko'y lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang ipinabalita sa kanya ang aking sinasabi. At patuloy siyang nagpapadala ng sulat sa akin upang ako'y takutin.